Ayon po sa isang eksperto ay kailangan daw po nating mag-hold ng higit sa 2,601 na XRP. Kaya aalamin po natin ang kanyang paliwanag o yung kanyang dahilan kung bakit. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Ginoong Edu Farina, siya po ang CEO ng Alpha Lions Academy. Ang bilang po ng XRP na kailangan para mapabilang sa top 10% ng holders ay bumaba habang tumataas po ang presyo ng XRP. Halimbawa noong June 2024 ay kailangan mo lamang ng 3,300 na XRP para makapasok sa top 10%. Sa mga panahong ito, ang presyo po ng XRP ay nasa presyong 0.47 lamang at ang halaga po ng 3,300 tokens ay nasa $1,551. Ngayong January 2025, bumaba po ito sa 2,599 na XRP. Bagamat mas mababa ang kinakailangang bilang, mas mataas naman po ang halaga. Sa kasalukuyang presyo, ay ito po ay sa kasalukuyang presyo po ng XRP na nasa $2.40, aabutin po ng $6,263 para mapabilang sa top 10%. Ngayon po ay ang atin pong alamin ang XRP rich list dito. Ayan, meron pong 5.85 na milyong wallets na nag-hold ng XRP. Sa bilang na ito ay 585,248 wallets lamang ang kabilang po sa top 10% na may balance na higit po sa 2,599 na XRP. Samantala sa top 1% naman ay 58,000 wallets lamang ang may balance na higit po sa 56,304 na XRP kung saan ay nagkakahalaga po ito ng $135,000. Yan, ipinapakita po nito na habang tumatas ang presyo ng XRP, unti-unting nababawasan po ang bilang ng mga tao na kayang mapanatili ang kanilang posisyon sa top tier ng mga holders. Kaya hinihikayat po ng mga eksperto ang mga tao na bumili ng XRP ngayon habang mas mababa pa ang presyo nito upang maiwasan ang pagiging price out o hindi na makabili kapag masyado ng mataas ang halaga nito. Ngayon ay bakit po mahalaga ang self-custody? Yan, isa pang mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Farina ay ang self-custody. Sa mahigit 500 million na crypto users sa buong mundo, tanging maliit na bahagi lamang, mga 20 million, ang nagsisecure ng kanilang assets gamit ang self-custody. Para kay XRP ay tinatayang kalahating milyon lamang ng mga holders ang tunay na may control sa kanilang tokens. Ngayon ay ano nga ba ang risk kung hawak mo ang yung XRP sa mga exchanges? Ayan. Hanggang ngayon ay marami pang hindi nakakaalam nito. Una ay may posibilidad na mawala ang access sa iyong tokens kung sakaling nagkaroon ng problema sa exchange. Ikalawa ay mawawalan ka po ng oportunidad na ma-maximize ang benepisyo ng pag-hold kay XRP lalo na kung tumaas ang presyo nito. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy? Pinoy traders or investors ng XRP. Ayan, ang pagtaas po ng presyo ng XRP at ang kahalagan po ng self-custody ay may malaking epekto sa atin bilang mga holders or investors nito. Una, kung ikaw po ay isang investor, dapat mo pong isaalang-alang ang pag-hold ng iyong XRP sa sarili mong wallet upang masiguro ang seguridad ng iyong investments. Sa isang bansa kung saan lagana po ang paggamit ng crypto para sa remittances at investments, ang pagiging maingat sa self-custody ay napakahalaga. Pangalawa, ang potensyal po na pag-akyat ng presyo ng XRP ay maaaring maging isang malaking oportunidad para sa mga naghahanap ng long-term investment. Ngunit tandaan din na hindi ito garantisado at may mga risk na kaakibat. Kaya mahalaga po ang pag-aaral bago po tayo mag-invest. At ano naman ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy trader?
Yan, meron po tayong ilang mga tips dito. Una ay mag-invest po sa self-custody wallets. Gumamit po ng mga hardware or software wallets upang siguraduhin ang seguridad ng iyong XRP tokens. Pangalawa ay mag-research po bago mag-invest. Alamin ang mga trends at saka technical analysis tungkol kay XRP upang mas mapabuti ang iyong desisyon. Pangatlo ay mag-set po ng realistic goals. Huwag pong magmadali. Mag-invest lamang ng pera na kaya mong mawala. At ang panghuli ay manatiling updated. Sundan ang balita at updates tungkol kay XRP at sa crypto market sa kabuuan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang impormasyon na ito ay nagpapaalala na ang pag-invest sa cryptocurrency tulad po ng XRP ay may kaakibat na oportunidad at saka risk. Bilang mga Pinoy, mahalagang maglaan po ng oras upang mag-aral at maging responsable sa ating mga investment decisions. Ang pag-hold po ng higit sa 2,601 na XRP ay maaaring maging isang magandang hakbang. Ngunit siguraduhin na ginagawa ito ng may tamang kaalaman at saka plano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.